Hello guys, magandang araw. Tara, recess na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. At para sa ating food for the soul, basahin natin Mark 11 verse 24. For this reason I tell you, when you pray and ask for something, believe that you have received it and you will be given whatever you ask for. Believe. Napakagandang salita ng ating Panginoon. George Washington was a man who believes the Word of God. He wrote to his son in a letter. Sinulatan niya ang kanyang anak. And it states, remember that God is our only sure trust. Again, remember that God is our only sure trust. Napakagandang mensahe, napakasimple pero napakagandang mensahe. Washington wrote that from experience and not blind faith. Pagkatapos ng isang battle sa panahon ng French and Indian War, ay tinanggal ni Washington ang kanyang coat at nang kanyang makita ay may 4 na butas ng bala. Kaya sinabi ng kanilang Indian chief na nanguna sa laban, Washington was never born to be killed by a bullet. I have 17 fair fires at him with my rifle, pero hindi siya bumagsak. Paano ito nangyari? Ito ay isang himala. Sa kalagayan natin ngayon, sa kalagayan nyo ngayon, young people, paano nyo na ipapakita ang pagtitiwala? Higit sa ating Panginoon. Gaano ba kadali ang magtiwala? God has many promises para sa ating lahat. At ang tanging inaasahan ni Jesus mula sa atin ay ang magtiwala. Tandaan nyo, young people, may mga tao na hindi nila nararanasan o natatanggap ang biyayang inihanda ng Diyos para sa kanila. Hindi dahil nagkukulang ang Diyos, kundi dahil hindi sila nananampalataya. At yan ang katotohanan. Na akala natin kaya tayo nagkukulang o nakukulangan dahil nagkukulang ang Diyos. Kundi tayo ay kulang. Tayo ay hindi nagiging ganap sapagkat hindi tayo nananampalataya, nananalig sa ating Panginoon. Young people, if there's an area of your life that is falling short of God's best, engage yourself in reading the Bible. That will build your faith. Huwag tayong mag-alinlangan to ask God for what you need. Yan ang sinasabi sa ating talata. Kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, makakaasa tayo na tayo ay Kanyang tutugunin. Kalakip ang ating pananampalataya. Ask God for what you need and believe. Believe that you will receive by faith. Always be grateful to God. Huwag lang tayong hiling ng hiling. Be grateful. Dahil habang naghihintay ka sa katugunan ng ating Panginoon, habang naghihintay ka sa pagtugon ng Panginoon, sa iyong mga kahilingan, hinuhubog niya ang iyong pananampalataya at pinatitibay ang iyong relasyon sa Kanya. Kaya whatever happens sa buhay mo, be grateful and believe. Young people, ano ba ang kalagayan mo ngayon? Marami ka bang kahilingan? Marami kang hinahanap? Marami kang katanungan? Ask God and believe. Ask God and believe that you will receive it. In His name. Let's pray. Panginoon, salamat po. Salamat sa opportunity na makalapit kami sa inyo sa kabila na wala kaming karapatan. Thank you dahil itinuro mo sa amin ang manalig at manampalataya. Dalangin po namin, O Diyos, na pagpalain mo ang mga kabataan ng buong ganap na pananampalataya
Hubugin ang kanilang buhay sa inyong kalooban. Hubugin ang kanilang pananampalataya at pagtibayin sa inyong kapangyarihan. Yakapin niyo po ang mga kabataan, palakasin sa kanilang buhay. Huwag po silang mag-alinlangan, pawiin ang anumang pangamba, anumang takot sa kanilang puso at mapalitan ito ng matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa inyo upang sila ay makasunod sa kalooban mo at hindi sila mag-alinlangan sa anumang kahilingan ng kanilang puso, kundi tatanggapin nila ito sa inyong dakilang pangalan. Salamat po at umaasa po kami sa iyong walang hanggang pagkilos, sa iyong walang hanggang kapangyarihan, sapagkat ikaw ang Diyos na dakila. Purihin ka, O Diyos, pagpalain ng mga kabataan sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen and Amen. Young people, nawa ay naging pagpapala sa inyo ang ating devotion ngayon at sama-sama tayo tuwing Friday afternoon na mag-recess. God bless everyone. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Kabataan, si Jesus